Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang 1% binaba sa taripang ipapataw ng Amerika sa mga ine-export nating produkto. Pero agad yang tinabla ng kapatid niyang si Senator Amy Marcos. Talo raw tayo sa 19-0. Mula sa Washington DC sa Amerika, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, paano ba sabi ng Pangulo na panalo pa rin ang Pilipinas sa kasunduang ito? Jiggy 19-0. Yan ang napagkasunduan ni Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump tungkol sa taripang ipapataw ng Amerika sa Pilipinas sa kanilang pag-uusap kanina sa White House. Ibig sabihin, 1% lamang ang ibinaba mula sa 20% na taripa na gustong ipataw ng US, magiging 19% na lamang ito. Pero tatanggalan naman ng taripa ng Pilipinas ang ilang produkto ng US, partikular ang automobile. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bilang kapalit, mas dadagdag naman ang importasyon ng Pilipinas sa soy products, wheat products at pharma o yung mga gamot papunta sa Pilipinas para daw mas maging mura ang presyo nito. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ginawa nila ang lahat para makipagnegosasyon sa Amerika pero sa huli, desisyon pa rin ito ng US. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos at President Trump. 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. Very tough negotiator. So far, we're not there because he's negotiating too tough. In fact, I used to like him better than I do now. Jiggy, bukod nga dyan sa taripa na pag-usapan din yung plano ng Amerika na magtayo ng ammunition hub sa Pilipinas. Nariyan kasi yung concerns na baka magkaroon ng negatibong reaksyon ng China tungkol dito. At sabi ni Pangulong Bongbong Marcos dyan, kahit naman ngayon target na ng China ang Pilipinas, kaya maigang ang isipin ay pagbibigay na lamang ng proteksyon sa ating bansa. At ang tanong dyan ng ilang mga US media, paano babalansihin ng Pilipinas ang relasyon nito sa China at sa Amerika? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi kailangang balansihin dahil ang polisiya ng bansa ay foreign independent o independent foreign policy at itong sinusunod nila. Jiggy, wala namang nakikitang problema si US President Trump kung maging maayos man ang relasyon ng Pilipinas sa China. Pero kanina, mukhang meron siyang pasaring sa nakalipas na administrasyon ng Pilipinas. Pakinggan natin to. You had some problems with another president, and it was not your fault. It was the president's fault, and the country was maybe tilting toward China, but we untilted it very, very quickly. Hindi nakaalis na nga dito sa Washington si Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan na sa pagbabalik niya sa Pilipinas ay sisimulan na niya ang pag-aanda para sa kanyang State of the Nation address. Jiggy? Yan pong ulat ni Maricela Lili mula sa Washington DC sa Amerika. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.